Isang init na ulang hapon, mga kapatid. May bagyo na naman daw po. Kagagaling lang ng isang bagyo. So nakikidalamhati tayo doon sa mga siguradong babahain na naman. Ito po si Dr. Edwin Bien. Humahalili pansamantala kay Miss Cheryl Cosim dito sa programang Sagot Kita. Tayo po ay napapakinggan ninyo sa 105.9 sa Mega Manila, sa 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc, at 107.9 sa Tacloban. Bukod sa radyo, live din po tayo sa True TV at sa Satellite Channel 19. Kaya mas madali niyo po tayo mapapanood saan man sulok ng Pilipinas. Siyempre, live din tayo sa Sagot Kita with Cheryl Cosim Facebook page. Yun ang hahanapin nyo Cheryl Cosim Facebook page, Sagot Kita. Ngayong araw, usapang kalusugan tayo, katuwang ang MX3. Yan, ang hawak ko po ay prutas ng mangustin. Ang ating tututukan sa ngayon, nutrient deficiency o kakulangan sa nutrisyon. Sino nga ba naman ang hindi kukulangin sa sustansya sa panahon ngayon? Ano? Napakarami po sa atin, paulit-ulit na lang na tinatamaan ng mga karamdaman. Hindi po nila alam kung bakit yung kanilang panlaban ay kulang. Gaya na lang ng sipon, ng ubo. Hindi lang yan. Kung lumulusong ka nga naman sa... Maandar na tuloy yung prompter ko. Kung lumulusong ka talaga sa baha, malilepto ka. Kung ang baha 4 na buwan na sa inyo, kamukha nung iba sa Bulacan, di madedengge ka. Minsan, hindi natin alam na ang ugat pala nito, hindi lamang kakulangan ng tamang bitamina, kundi yung pagbaba ng ating resistensya. Okay. Kaya mula sa simpleng deficiency, sa protina, sa calcium, hanggang sa mas seryosong kondisyon, gaya ng diabetes, thyroid problem, malaki daw yung papel ng nutrisyon sa ating kalusugan. So, samahan niyo po ako alamin natin mga posibleng epekto ng nutrient deficiency. Paano ang mga paraan para maiwasan ito? Sa question of the day tayo. Ang ating question of the day, bilisan nyo, yung dami sa inyo, nagtutok-tuk-tuk na, tatawag na. Anong sakit ang paulit-ulit mong nararanasan? Ang alam ko, sakit ng damdamin. Saka napapanood natin. Ayan. Meron, may texter na. Sakit sa bulsa. Huwag kang mag-alala. Direct. Maraming nakalatag sa isang billiard table dyan. Kung may gusto po kayong i-share, i-comment lamang po sa ating live stream. Baka isa ka na sa 5 na makakatanggap ng MX3 gift pack. Dahil sa MX3, dito ako believe. Simulan na natin ang ating talakayan. Direct Mike, mayroon tayong ipapakita na mga litrato na napakahalaga. Hahatiin po natin sa 3 bahagi, Direct Mike, yan, para between gaps, pwede pa nating ipaliwanag yung mga kondisyon na ito. At later on, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. So, Direct Mike, pwede po ba yung first picture natin, ipakita lang po natin. Napakahalaga po nito, tinatawag dito preventive healthcare. Alam po ninyo, meron kaming tinatawag na preventive medicine sa pagdodoktor. Ngayon, ang ibig sabihin po nun, mas gusto namin na wag nang umabot na kayo ay may karamdaman, kumbaga, wag nang hantayin pa yon. Kundi, mabigyan na kayo ng pang-prevention para lumakas at manatiling malusog ang inyong pangangatawan. Halimbawa, pag-iiwas sa mga pagkain na magdudulot ng karamdaman, pagbibigay ng mga sustansya na magpapalakas sa inyong mga organ. Yan ang preventive healthcare. Alam nyo, sa totoo lang bilang doktor, sa ating bansa, nalilimutan namin yun, no? Kadalasan nakikita namin pasyente, may sakit na. Bihira naman yung pupunta sa amin ng pasyente na walang karamdaman. Siguro meron yon sa mga pedya, yung mga infant, well baby care kung tawagin, Pero among adults, ganun din tayo Hindi tayo magpupunta sa doktor kung hindi may karamdaman tayo, kadalasan malala na. Okay? Sa picture number 2, Direk, tingnan natin po ito. Paulit-ulit ba ang iyong karamdaman? Sipunin ka ba? Ubuhin ka ba?
Masakit ba lagi ang iyong tiyan? Nagdadiarrhea ka, hindi ka natutunawan, hindi ka nadudumi, o kaya laging malambot ang iyong dumi, may masakit sa iyong mga katawan, minsan, o hindi pala minsan, madalas na ito'y senyales na mayroong kakulangan sa iyong pangangatawan. Alam po ninyo, certain areas dito sa ating bansa, nakalulungkot isipin. Pasensya na direct, minsan may mga natatamaan sa mga nakikwento ko na may mga kumakain na 200,000 ang kanilang kinakain. Pero may mga tao sa ating bansa, mga bata, na ganito ang kondisyon. Marasmus. Direct, ipakita nyo ang picture number 3, please. Marasmus, ibig sabihin, minsan nakikita ko, namamalimos pa sila sa kalsada. Bit-bit ng ina. Minsan hindi nila ina yun Kinuha lang sila siguro sa kung saan. Ang laki ng tiyan, payat na payat, labas ang ribs. Yung bata below 2 years old, mga 1 year old and below, nakalungay-ngay. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kalsada. Alam nyo, dito natin na mananawagan sa DSWD, marami pa rin po ang ganyan. Lalong-lalo na ngayong kapanahunan na sumapit na ang bare months. September, October, November, December. Sila po ay dumadagsa dito sa syudad para po mamalimos. Ang tawag po sa kondisyon na yan ay marasmus, calorie deficiency. Ibig sabihin, puro na lang sabaw ang pinahihigop sa batang ito. Ngayon, meron ding isang kabaliktaran. Ito naman po, direct yung next picture, number 4, kwashiorkor. Pagkatunog pa, no? Number 4, kwashiorkor. Pinapakain pero puro lugaw. Lugaw ng lugaw ng lugaw lang, wala ng sustansya, walang protina. So, pumapayat yung bata pero malaki yung tiyan. Malaki yung tiyan kasi malaki yung atay. At hindi lamang yun, nagtutubig sa loob ng tiyan. So, in both cases, hindi lamang natin ito nakikita sa mga bansa na sobrang hirap, gaya ng Africa. Dito mismo sa atin, mayroong ganitong mga kondisyon, kung tawagin ay kwashiorkor. So, ang ginagawa po namin, may mga nakikita kami sa mga medical mission, binibigyan namin ng mga gulay na matataas sa protina. And in a matter of 2 or 3 months, bumabalik na yung kalusugan ng bata. Okay, bata po yan, mayroon kayang deficiency naman ang matatanda. Meron. Direct, yung next po natin, picture number 5, calcium. Calcium. Ang pagkakamali po kasi natin, umiinom daw tayo ng gatas, sabi sa commercial sa telebisyon, kung kailan ang ating buto ay naglalagatukan na. O kaya ay nanghihina na. O kaya ay kubang-kuba na si Lola. Ang gatas, ang calcium ay na-absorb much better when we are younger. And take note, may mga taong magsasabi, mga nutritionist, hindi gatas ang pinakamataas, ang calcium. Naniniwala po ako doon. May mga gulay na mas mataas ang calcium content kaysa sa gatas. In fact, may mga tao nga na allergic sa gatas. Ito yung mga tinatawag na lactose intolerant. Kaya kung calcium ang habol nyo, berdeng dahon ang habulin po ninyo habang bata tayo. Huwag yung kung kailan senior citizen na at marami nang nararamdaman. Ang tawag dun sa calcium deficiency, osteoporosis. Ano nangyayari dyan? Parang barkilyos yan. Pag nadula si Lola, bakle ang kanyang balakang. Hindi po yan hindi po yan nakakast. So, kadalasan, doon na pupunta ang pagpanaw. Okay. Tandaan niyo yan, dahong berde. Next. Mayroon po tayo direct na kung tawagin naman sa picture number 6, sarcopenia. Baliktad naman to. Marami to sa kalalakihan. No, habang nag-iedad ang lalaki, dahil sa kawalan ng paggalaw o ehersisyo, laging nakaupo, napaflat ang puwet. Napaflat ang dibdib. Ayan, at lumalaki ang tiyan. At nanghihina dahil lumiliit na ang mga braso, pati na rin ang hita. Ang tawag doon, sarcopenia. Ibig sabihin, yung muscle mismo nawawala na.
Ano ang kakulangan dito sa mga to? Amino acid or protein deficiency. Bakit? Kasi nakasanayan na rin natin, mas marami talaga tayong kanin kaysa sa ulam. Yung ulam natin, minsan sarsa na lang, kulang na yung tamang protina. Hindi laging karne ang mataas ang protina, ha? Pwedeng makuha natin yan sa munggo, sa beans, pwede nating makuha yan sa tokwa, sa tofu, lalong-lalo na sa itlog. Naniniwala ba kayo? Marami sa atin ang natatakot kumain ng itlog dahil baka tumaas daw ang kanilang kolesterol. Hindi po. Kung ito ay hindi nyo piniprito. Nilagang itlog, kahit 2 sa araw-araw, kakainin nyo yung gitna na kung tawagin nyo ay pula. Colorblind ba tayo? Hindi yun pula. Dilaw yun. Pwedeng kainin po 2 itlog, araw-araw, basta nilaga, kung adult na tayo. Kasama yung dilaw. And that will give us enough protein para hindi lumiit yung ating pangangatawan. Okay? Now, may mga karamdaman. Kanina, deficiency lamang yung sinasabi ko, no? Nakita nila na may mga karamdaman pala na pwedeng lumabas kapag tayo ay kulang sa certain nutrient. Mayroon karamdaman, Direct Mike? Yung ating picture number 7? Diabetes? Okay, baguhin natin ang ating pananaw. Sabi nila, ang diabetes kapag mahilig ka lang kumain ng matatamis. Debunk at bago na po yung pananaw dyan. Hindi kailangan matatamis lang ang iyong kinakain. Kahit anong karbo. Kung malakas ka sa kanin, tinapay, pansit, they are all converted to glucose or sugar in our body. So, pwedeng mauwi pa rin yan sa diabetes. Pero may mga tao na hindi talaga mahilig sa mga karbo o matatamis. And yet, they develop diabetes. Nakita nila, stress can also play a big role. Lalong-lalo na doon sa mga non-insulin dependent diabetes. Stress can damage certain receptors. Ang tawag doon ay insulin receptors sa ating pangangatawan. So, sapat ang insulina, gawa sa iyong lapay, pero walang receptor para hawakan yung kinakain natin na sustansya. Kuha nyo. And number 3, ito yung nakita nila. Certain mineral na kung tawagin ay chromium. Mineral yan. Chromium. Sa iniisip nyo, anong baka lang kakainin ko, Dok, para makakuha ako ng chromium? Ito bang hawakan ng microphone? Biro lang. Yan po ay mineral na muli ay maaari nating makuha sa talbos. Kita nyo na? Hindi lamang fiber ang tutulong sa atin para makaiwas sa diabetes mula sa talbos, pati na rin yung chromium content. Okay? Sapagkat ang chromium ay kailangan ng katawan para maging masigla yung ating insulin receptors. Okay? Isang karamdaman yan, and very common yan sa ating mga Pilipino. Almost 10% nagkakaroon ng diabetes sa ngayon sa Pilipinas. Next natin, isang karamdaman, Sir Mike? Heart condition. Okay. Sabi nila nung araw, ay, mahilig lang sa maaalat, kaya tumataas ang blood pressure. Hindi lang. Ay, mahihilig sa karne, lalo na yung mga putok-batok, kaya tumataas ang blood pressure. Hindi lang. Ngayon, bukod muli sa stress, nakita nila, certain deficiency, thiamine or vitamin B1 will cause the heart na magkaroon ng congestive heart failure. Biyakin ko yung pangalan na yon, yung terminology ang yon. Congestive, ibig sabihin, may pagbabara, congestion. Heart, puso. Failure, ibig sabihin, hindi gumaganang mabuti. So, yung puso, hindi gumaganang mabuti, naiipon ng tubig sa baga, nagmamana sa tiyan at saka sa paa. Hindi makahinga at pwedeng atakihin na siya. Nakita nila? Thiamine or vitamin B1 deficiency. Saan natin makikita yon? Naalala niyo ba yung sinabi ko kaninang itlog? Mayroon siya noon. Saan parte ng itlog? Doon ba sa pula? Hindi. Doon sa dilaw. Okay. Binibiro ko lang kayo kasi lagi natin tinatawag ito ay pula. Ito ay dilaw. Dilaw po yan. No? It contains thiamine. Among many other food, mayroon din pong thiamine. Now, speaking of the heart, Direct, Mike, may picture number 9 tayo. Ito, matindi. Ganun din, sa puso din.
pero mas matindi ang nararamdaman ng taong may ganito. Ang tawag sa kanya ay arrhythmia. Muli, hatiin natin yung terminolohiya yun. A means wala sa hulog. Rhythmia, rhythm niya. Wala sa hulog yung rhythm ng puso niya. Arrhythmia. Kita nyo na, dali lang mag-medicine, ano? Okay. So, anong nararamdaman ng taong to? Kumakalabog yung puso niya. Minsan, lagadug, 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 tapos hihinto. Lagadug, 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 hihinto. Yan ang arrhythmia. Wala sa tiyempo. Kung baga sa karburador ng kotse nyo, pupugak-pugak siya. Ano na nangyayari? Kung kayo'y nagmamaneho, alam nyo yung mangyayari nun. Hihinto yung sasakyan. Ang puso, humihinto. So, yung nakikita nyo sa TV, totoo yun. Yung nasa ICU siya, may monitor na nakatabi sa gilid niya, may naririnig yan, tit, 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 tit. Ganon. Ibig sabihin, pwedeng may kulang din sa sustansya. Ano yon? Magnesium. Okay? Isang uri rin ng metal. So, hindi metal na bakal. Magnesium ay metal mula sa gulay. Ang dami pala. Sa puso pa lamang. Ang dami na nating maaaring makuhang karamdaman kung kulang tayo ng sustansya. So, mga nanay out there, hindi obra na ang kanin po ninyo, ang nakapatong na ulam ay pansit canton. Hindi lamang sa toxic ito sa inyong anak, kulang din ito sa sustansya at maaaring lumaki siya na may depresya. Hindi lamang sa puso, pati na rin sa kanyang lapay. Lumalabas ito kung kailan nag-iedad na tayo. So I hope kahit papano meron na kagad kayong napulot. Magpo-post muna po tayo kung sakali, no, para makapag-call na kayo at makapag-text na kayo. Gusto ninyong makasali sa ating papromo. Kung kayo po ay may katanungan, comment lang sa ating Facebook live stream. Ayan, huwag kayong bibitiw, ha? Dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Ito ang programang Sagot Kita, muli Dr. Odindio. Ang question of the day natin, anong sakit ang paulit-ulit mong nararanasan? Mayroon pa po tayo kaninang mga dinidiscuss na karamdaman, ay pagpapatuloy natin yon later on. Mayroon po kasing tawag tayo na siguro gusto lang po humingi ng payo. Let us welcome Ma'am Melia Soriano. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon, Doc. Ma'am Melia, yes po. Ano po ang gusto ninyong itanong o ikonsulta? Doc, itatanong ko lang po sana kung ano ang magandang gamot para sa weak lungs. Gamot sa weak lungs. Okay. When you say weak lungs, maraming karamdaman yon. Mamaya may slide ako na ipapakita ano yung sustansya na maganda para sa baga. Unfortunately, dito sa bansa natin, ang tawag nila weak lungs. Pero dapat mas define kung ano yung weak lungs na yon. Sa mga bata, ang tawag ng pediatrician, pag kinausap yung nanay, weak lungs kasi nahihiya siyang sabihin dun sa nanay, may TB yung anak mo. So, ayaw tanggapin ng mga nanay, ang tawag niya asthma. So, both. One is infectious, weak lungs yun. Asthma, non-infectious, weak lungs yun. Pero bukod doon, marami pang karamdaman ng baga. Pulmonya, bronchitis, bronchiolitis, pagkakaroon ng mga tumutubong bukol sa baga, lymph node or nodules kung tawagin. So, sino po ba ang may mahina ang baga? Doc, yung aking asawa po, Ilang taon na po siya? 72 po. Ano ang nararamdaman po ng inyong asawa? Ano po kasi, madalas siyang inuubo, tapos may plemang lumalabas, pagpasensya na po yung salita ko. Opo. At madalas po makati ang lalamunan niya. Aha. Yung plema po ba niya may kulay? Anong kulay? Puti, berde, dilaw, pula? Nung minsan po, nakita ko medyo berde siya. Aha. Pero minsan po, may parang mabulang-mabulang puti, ganun. Aha. Okay, kaya na itatanong ng mga doktor po yun, usually kapag maputi ang plema, may kahalong lawa yon kaya mabula at makati ang lalamunan,
baka allergy lamang. Allergic bronchitis is one of those. Pero kapag ito'y nagkakaroon na ng kulay, dilaw na naging berde, mga sinyalis yun na baka yung viral infection o baka bacterial infection. At may isa pang kulay, yung may bahid ng pula o dugo. That means nagsugat yung lalamunan o baka mayroong butas doon sa parte ng baga. So mahalaga rito, ma'am, na na-x-ray po at nakikita ng doktor ang inyong husband. Opo. Yun lamang po ba ang gusto niyong itanong? Kung yun lang, Opo, Doc. antabayanan po ninyo yung mga slides na ipapakita ko pa, ay ipapakita ni Direct Mike at dadaanan ko yung sustansya na maganda para sa baga. Okay ba sa inyo yun? Opo, Doc. Sige po. Regards sa inyong husband, Mamelia. God bless po. Okay, so sana kahit papano naliwanagan si Ma'am Melia, hindi tayo basta makapagreseta kung kailangan ng antibiotiko dahil hindi po pwede yung hindi personal nakikita ang pasyente. Kaya wag po ninyong asahan ng inyong doktor na bibigyan kayo through text lamang o calling ng antibiotiko without seeing the patient. No? Ang antibiotiko po kasi ngayon, hinahanapan ng reseta sa mga butika. But we will go into the nutrients para mapalakas ang baga ng kanyang asawa. Direct, doon tayo continuously sa picture number 10. Picture number 10 po tayo. May isang kondisyon na namimitig ang mga paa. Isa ba kayo doon? Minsan namamanhid ang mga kamay. Lalo na yung talampakan para daw kumakapal. Mayroon din po na sustansya na nagkukulang sa mga ugat. Ito yung vitamin B12. Alam niyo na yon, vitamin B12. Ang problema, mas mahirap ma-absorb ng ating katawan kung ang vitamin B12 ay iniinom. Kaya, ang ginagawa ng mga doktor, ito ay ini-iniksyon. Kuha po ninyo, no? Ang vitamin B12 is very important for neuropathy, manhid, pangangapal, o pangngimay ng ating mga ugat. Sino nagkakaroon ng ganito? Usually, diabetiko. So, vitamin B12, no? Next natin, tingnan natin ang picture number 11. Ito naman, iba. Naglalagatukan ba ang inyong mga tuhod, ang inyong balakang kapag kayo ay tumatayo mula sa pagkakaupo? Yung mga kamay po ninyo parang naninigas, no? Yung mga daliri po ba ninyo parang lumalagatok siya. Nakikita na habang tumatanda tayo, may certain nutrient na nagkukulang. Ito yung tinatawag na deficiency in collagen. Yung collagen, hindi yun buto. Yun yung litid na nakabalot doon sa dulo ng buto. Ngayon, yung collagen ang nagbibigay sustansya sa litid na yon. Okay. Kaya nga may nagsasabi dati hindi ko kinakain pero medyo kinakain ko na rin. Yung Adidas daw ng manok. Sapagkat yung litid-litid nun contains collagen. Well, hindi naman araw-araw pero siguro paminsan-minsan itry din po ninyo. Talaga? But bukod sa litid ng manok, yung pong mga dulo ng palikpik ng isda also contains collagen. Alright? Hindi lamang nasa kapsula ang collagen. Next, tingnan natin po ito. Kanina, naninigas ang tuhod. Paano naman yung masakit lagi ang inyong balikat? Marami kong mga pasyente, lalo na mga babae, ganyan Dok, ang sakit, hindi ko maitaas yung kamay ko. Dok, hindi, may nagtataas ng kamay doon, no? Hindi, si Direk, hindi makapag-bra. Yung kanan, kaya. Yung kaliwa, hindi maabot ang pagbabra. Ang tawag po dyan ay frozen shoulder syndrome. Bakit nangyayari yon? May galaw ka ba na masama? Pwede, pero isa ding deficiency nakita nila. Ito po, silicone. Siguro yung silicone na dinig nyo na, yung ba yung ini-iniksyon para lumaki yung dibdib? O kaya para tumangos ang ilong? Hindi po. Ang silicone na ito ay isang mineral. No? Kapag kulang po tayo nung silicone, mas better term nito silica. Silica. Maaaring ang ating mga kasukasuan ay maganit at hindi po lubricated, kaya masakit. Kuha po ninyo. So, saan again nakukuha ang mga silicone? Pwede nyo namang i-research yan. Pero muli, sa berdeng gulay. Yan, berdeng gulay. Next, eto common. Magugulat kayo sa picture na to. Picture number 13.
paano namang nangyari, Doc? Ang pag-inom ng soft drinks ay magiging dahilan para maging anemic ang aking anak. Sa mga pag-aaral, nakita po nila, no, hinaharangan ang absorption ng iron kapag ang inyong mga anak ay palagi ang pinaiinom ng cola drinks. Totoo po yan. Alright? Ikinukuha daw nung kulay nung soft drink na yon yung phosphorus sa ating katawan, and at the same time, pine-prevent o hinaharangan niya yung pag-absorb sa ating dugo ng iron. So, baka mamaya may mga anak kayo na lampayatot, madapain, mahina ang pag-aaral, walang konsentrasyon, hindi nyo alam, iron deficiency anemic na pala yung inyong anak. Hindi lamang namumutla, kasi hindi lahat ng mga may iron deficiency namumutla. Pati ang labi, hindi lahat. Yung iba, pag nagsisimula pa lamang, nanghihina. So, iwasan po natin yung pagbibigay ng masyadong cola drinks sa inyong mga anak. Okay? Next natin, Direk, common ito sa mga bata. Yung picture number 14. Ngayon, marami na yan. Mga batang may obesity. Why? Pinapakain natin junk food. Mas madali kasing lutuin ang junk food kaysa yung lutong ulam na pangbahay. So, yun ang binabaon nila. Kung hindi tosino, hotdog. Tosino, hotdog. Paulit-ulit, no? Tapos piniritong manok, minsan. Yan. So, ang tendency, nagiging obese ang mga bata. Pangalawa, hindi na sila naglalaro sa labas. Wala nang tumbang preso, di ba? Wala nang tagu-ampong. Naalala, meron ba taga-probinsya sa inyo? Pag gabi, naghahabol kayo ng alitap-tap. Alam niyo yun, yung may mga kulay-kulay. Alam niyo yun, mga gano-gano. Ang saya kayang maghabol nun, no? Wala nang alitap-tap ngayon. Tapos ayaw na nilang maghabol nun. Ang gusto na lang nila, ching, 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 laro ng laro sa kanilang cellphone. So, ang tendency, obesity. Yung obesity could be due to vitamin D deficiency. Kaya ang mga anak po ninyo, noong araw, di ba, pag laging nasa labas, pinipingot ng mga nanay, ngayon baliktad na, ayaw nang lumabas, itulak po ninyo ang inyong anak sa umaga kung wala rin lang pasok para maarawan. Okay? Very important ang sunshine. Huwag po ninyong kunin ng vitamin D sa pildoras o sa tableta. Sunshine is the best source ng vitamin D. Next. Naku, Direk, ito, marami nito. Naglalagas ba ang iyong buhok? Ang dami niyan. Pag suklay mo, nandun sa brush, ang daming buhok. Pagbangon mo mula sa pagkahiga, ang daming buhok sa unan. Pag hinila mo yung buhok mo, sumasama. May mga iba, may mga poknat-poknat pa. Alam niyo yung poknat? Yung certain area na sinlalaki ng 25 centimos, yung iba parang 20 pesos, kalbo. Nakarinig ako. May word lang na kalbo. Ang tawag doon, alopecia, Direk. Alopecia. Yun. Bakit nahuhulog yung buhok? Mayroon kasing hair root. Yung hair root, yung pinakaugat, parang kumbaga sa ugat ng halaman, na kumakapit. Pero kapag ang hair root ay nanghina, hindi mo makukuha yan sa mga commercial na pa-shampoo-shampoo lang. May sustansya na nawawala dun sa ugat ng buhok. Kaya madali siyang mabunot. Yung alopecia na yon can be due to a lot of factors. Stress is one of those. May mga nakita na po akong babae, mga ganon. Next, hormonal disorder. Yung iba dahil magme-menopause, yung ibang lalaki dahil sa androgen, dahil nag-andropause, yung iba ay dahil may kakulangan ng sustansya, which they call vitamin B7 or biotin. Biotin. Saan nakukuha yung biotin? Muli, sa dilaw ng itlog. So, naisip nyo, masustansya pala yung dilaw ng itlog. Dapat pala kinakain. Ba't pinagbabawal? Bawal pagprituhin. Ulitin ko ha. Ilaga nyo na lang. Soft-boiled egg is best. Next. Ito na yung sagot kay Ma'am Melia. Puntahan natin direct, Mike, yung picture number 16. Mahina yung baga. Okay. Una, kapag tinawag natin tuberculosis, that means may mikrobyo. Mycobacterium tuberculosis. Nakuha yon. Pumasok sa katawan. Pero hindi lahat kinakapitan. Ano ang kulang? Sabi nila, beta-carotene.
Beta-carotene, nakukuha daw sa carrots. Kaya nga pa na tinawag, beta-carotene. Sa paborito ko, chesa. Sa squash. Yung mga dilaw-dilaw, mataas yun sa beta-carotene. Okay? Last muna po tayo, dahil sagot ito dun sa caller natin tungkol sa baga, bukod sa beta-carotene, mammalia, ito po, sa picture number 17. Alam nyo na yan, vitamin C. Vitamin C. Vitamin C is not equivalent to ascorbic acid. Iba yun ha? Yung ascorbic acid, yun yung chemical component. Maganda ang vitamin C sa mga balat-balat ng prutas. Balat-balat ng prutas. Balat ng bayabas. Balat ng mangustin. Yan. So, let us take fruits as very good source of our vitamin C. Hindi lamang yung mga tableta na nabibili natin. Mag-pause lang muna po tayo for a few reminders. Mamaya, sasagutin natin yung marami ninyong katanungan. May ilang slides na lang akong gustong ipakita sa inyo para may madagdag pa sa inyong kaalaman. I-announce natin ang mga maswerteng nanalo ng MX3 gift pack. Dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Muli, Dr. Edwin Bien po. Pasensya na, pumiyok ako dahil ito sa weather sa ngayon. Ang naging question of the day natin, anong sakit ang paulit-ulit mong nararanasan? At paano nakakatulong ang MX3 dito sa ating mga karamdaman? So, ipakita natin direct. Kanina meron akong sinasabi na picture number 18. 18 po direct, no? Tingnan po ninyo, ang goiter, alam natin, it's an iodine deficiency. So, ang goiter, dalawang klase, hyper and hypothyroid. Yung hypothyroid ang natutulungan ng iodine. Saan natin nakukuha ang iodine? Sa lato. Alam niyo yung lato? Seaweed. Ganun na rin sa mga seafood. Okay. Next natin direct, sa atay. Picture number 10. Problema dyan sa mga nanginginom. No? Dumarating ang panahon, inom sila ng inom, hindi nila alam, darating isang araw, lumalaki na yung kanilang atay, naninilaw na sila, ang tawag na doon ay cirrhosis. Mahirap po yun kapag may cirrhosis na. So, ang pag-inom dapat medya-medya lang. Moderate ba? Ang kulang sa mga may problema sa atay, lalo na't manginginom sila, ay zinc. Zinc and folate. So, kung kayo ay may mga happy-happy, maghanap kayo ng mataas ng zinc. Sabi ko nga, MX3. Yan. Picture number 20 direct. Ito naman yung mga palainom ng antibiotiko. Bakit? Paulit-ulit, meron kang tuberculosis, 6 na buwan, 1 taon, uminom ka ng antibiotiko. May asthma ka, paulit-ulit, almost every month, umiinom ka ng antibiotiko. May UTI ka, pabalik-balik. So ano nangyayari? Namamatay ang good bacteria mo. So, ang nakikita nila, mayroon kang deficiency ng vitamin K. Tandaan nyo na, vitamin K. Alright, next. Sa picture number 21 direct, please. Eto, nangihina ba ang inyong pangangatawan? Ang inyong kasukasuan? Malaki ang benepisyo na maibibigay sa atin ng juicing. Ayan. Yung pong mga prutas, para sa akin, isang prutas, isang gulay, paghahaluin mo. Halimbawa, paborito ko, M&M. Sabi ng mga pasyente, Dok, pwede ba yun? Tsokolate. Hindi. Malunggay. M yun. At saka, melon. Ayan. M&M. Ayan. O kaya, PNB. Yung bangko? Hindi po. Pechay. Ayan. At saka, banana. So, isang gulay, isang prutas, pinaghahalo ko yan, pinabe-blender ko. At nakikita ko, maganda ang sustansyang napupunta sa kanilang katawan. Of course, eat salad. Picture number 23 direct. Pakita natin. Yan napakaganda. Salad paminsan-minsan, wag natin lulutuin lagi ang gulay. And sa picture number 24, ito ang huling slide natin direct. May Netflix movie sabi, sa ibang bansa, nabubuhay sila hanggang 100. Dito sa ating bansa, hanggang 65 na lang. Nawawala na yung mga tulad ng lolo natin, maabot ng 90. Kasi, kulang tayo sa sustansya. Tandaan nyo yan, Yan. Okay. So, sagutin natin ang inyong mga katanungan. Sabi sa akin, we have a few minutes. We have 10 minutes. Ang dami-daming katanungan. Bibilisan natin. Romel Kayabyab, Dok, anong pagkain ang maganda kapag may ubong di natatanggal at dapat iwasan? Lagundi. Yung dahon. Gawin mong tsaa. Yan. Oregano. Ilagay mo sa
sinaing. Pag halimbawang malambot na, katasin mo. Mayan. Alright. Lilibetarnize. Doc, bakit parang may plema ako lagi? Kada umaga, tapos pagkatapos kumain, nagpapa-x-ray ako, normal naman po. Hindi lahat ng bagay, lahat ng problema sa baga ay lalabas sa x-ray. May mga iba, gaya ng allergy, hindi lumalabas sa x-ray yon. So, you have to see your doctor. Baka mamaya, kailangan mo ng antihistamine. But at the same time, palakasin mo yung baga doon sa pinakita ni Direk kanina ng mga pictures para sa inyong baga, gaya ng vitamin C at beta-carotene. Alright. Ronald Tumbaga, sa totoo lang po, mula nang nag-MX3 capsule at MX3 coffee mix ako, di na ako sinisipon. Wow, congratulations Ronald. Thank you MX3. Joan Patricio, may gout po ako sa pinky finger, lalo na pag kumakain ng hipon at baka. Ay, anong solusyon doon, Joan? Huwag mong kainin. Mag-cleansing and detox ka. Alam mo bang may MX3 tea? Kung hindi maiwasan na ikaw'y kumakain ng mga bawal, ang gawin mo, humanap ko ng MX3 na tsaa, yung isang tibag, ibabad mo sa isang mainit na tubig na tumbler. Magdamag sa gabi, alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi. Kinabukasan, yun ang inumin mo sa maghapon. Kamukha ng ginagawa ko. May nakababa dito. That will serve as cleansing and detoxification para mailabas yung mga uric acid and many other toxin. Ferlin Bautista, Doc, yung tiyan ko malaki. Di na lumiit. Kahit ngayong nasa 30 anyos na ako, normal naman ang test ko. Vitamin deficiency ba ito? Hindi natin alam kung ang lumaki sa'yo yung visceral fat o yung atay mo. Baka taba lang yun o baka internal organs. Maganda magpa-abdominal ultrasound ka. O baka naman malakas ka talaga sa kanin. Francis Droff, paulit-ulit ko po nararanasan na yung sipon, dry cough, lalo na pag nagkukulang ako sa tulog. Totoo yun, bumababa ang resistensya. Kaya, payo ko, mag-nutrition ka. May kapsula tayo Yung MX3 capsule, 500 mg, will boost your immune system para maiwasan yung laging viral infection. May capsule niyan, 500 mg. Hanapin mo lang yung original sa inyong mga butika. Bert Tramento, paminsan-minsan pagkakaroon ng sipon, kaka-overtime sa pananahi. Ramdam ko po yan lalo na pagsapit ng gabi bago matulog, barado ang ilong. Sinyalis po ba yan ng paghina ng immune system? Yes. Maraming mga mananahi, talagang baga ang kanilang problema. Nasisingot kasi nila yung fiber Shamir Almaro, Doc, ano po ba talaga ang nakukuhang benefit sa mainit na kanin na wala sa bahaw? Parehong carbohydrates lang yun Ching! Heidi Oblino, ang paulit-ulit na nararamdaman ko ngayon, Doc, ang pagsakit sa kaliwang ulo ko. Sumasakit siya bandang hapon. Pwedeng yan ay cluster headache, tension headache, or migraine. No? Kailangan makita ka ng doktor para ma-evaluate. Huwag kang iinom basta-basta ng mga pain reliever dahil baka makasira ito sa iyong kidney. Nakita nila na yung MX3 capsule has anti-inflammatory effect. Try mo. Hindi kailangan ng reseta nun 2 times per day is good. Geraldine Mantillo, ano po ba maganda gawin, Doc, para sa mapalakas po natin yun lang po ng isang bata? Tapos batang may hika, edad 5 anyos po. Palagi po, ninebulizer ng nanay. Ano may papayo nyo po? Sabi ko nga sa inyo, masusustansyang pagkain, itulak mo ang anak mo sa bilad sa araw para lumakas ang resistensya at sa edad na 5 anyos, pwede na po siya mag-MX3 capsule. Rolly Del Castillo, Doc, acidic, paulit-ulit ang nararanasan ko, lalo na every morning, acid reflux. Ano po mainam na gamot dito, Doc? Nagiinom din po ako ng MX3 capsule every other day. Thank you, Rolly, for that. Well, choose your food, no? Number 1, huwag ka masyadong magkakakain ng marami sa gabi bago matulog. Pangalawa, piliin mo yung mga pagkain mo. Baka naman ikaw ay malakas magkape. Lalong-lalo na yung mga 3-in-1. Palitan mo na yon. Meron namang natural na maganda yung MX3 coffee mix. Baka nagko-cola drinks ka. Acidic yun. So, ang gagawin mo lamang, maraming gulay, maraming isda, kaysa sa mga karne. Okay? Ang ating MX3 winners. Number 1, Melia Soriano. Palakpakan naman natin. Yeah. Joan Patricio. Number 3, Bert Lamento. Number 4, Heidi Oblino. And last, si Rolly Del Castillo. Alam niyo po, thank you.
Ang gagawin nyo lang, i-message nyo po sa Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ulitin ko, yun ang hanapin nyo. Sagot Kita with Cheryl Cosim. Gagawin nyo yung kompletong pangalan nyo. Tapos yung kompletong address ninyo. Hindi pwedeng nakalagay Binangonan Rizal. Kompletong address. Tapos, para sa akin, kung kailan po kayo nanalo. Yan. Halimbawa, ngayon, September 25. Yan, susulat nyo po. Okay? Ang ating, alright, at diyan po tayo. Nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Ang ating payo po sa inyo, keep healthy, keep calm, bagamat anuman ang ating nakikita sa ating kapaligiran, ang mga balita hindi masyadong magaganda, lalo na kung isa kayo doon sa binabaha, kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga doon sa mga commercial natin, always, to God be the glory. Magtatagumpay din po tayo. Sa ngalan ni Miss Cheryl Cosim, muli, ito po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita.